Kumusta mga amigo? Natapos na rin ang Damian Lillard trade saga dahil ayon sa report na-trade na si Dame papuntang Milwaukee Bucks sa isang 3-team trade kasama ang Phoenix Suns. Makukuha nga ng Milwaukee Bucks itong si Damian Lillard. Makukuha naman ng Blazers si Jrue Holiday, DeAndre Ayton, Tuamani Camara, 2028 first round swap mula sa Milwaukee Bucks at 2029 first round picks at 2030 first round picks mula rin sa Milwaukee Bucks. Samantalang mapupunta naman sa Phoenix Suns si Jusuf Nurkic, Nasir Little, Keon Johnson at Grayson Allen. Well, sino nga ba ang winner at loser sa naturang trade mga amigo? While panalong-panalo dito ang Milwaukee Bucks dahil magkakaroon sila ng chance na ma-retain si Giannis Antetokounmpo na nagpapahiwatig na rin ng hindi pagiging masaya dahil dati sinabi nito kung saan may magandang opportunity para manalo ng kampiyonato ay kukunin niya ang pagkakataon na ito. Pero ngayong naandyan na si Damian Lillard sa Bucks, mas lumaki ang chance nilang manalo ng kampiyonato. Solid pa rin mga amigo ang kanilang lineup kung saan nakabuo sila ng solid na trio with Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard and Chris Middleton. Isa pang panalo mga amigo, syempre etong si Damian Lillard dahil granted ang kanyang trade request, yun nga lang sa ibang team, pero solid ang core para manalo ng kampiyonato. Si Dame ay may 4 na taon pa sa kanyang kontrata, kaya matagal-tagal pa siya sa Milwaukee Bucks. Depende na lamang kung hindi siya muling ma-trade. Ang Phoenix Suns mga amigo ay, kung titingnan tayo sa papel, ay panalong-panalo din mga amigo dahil mawawala na ang sakit sa ulo nila na si DeAndre Ayton. Plus nakakuha pa sila ng mga solid na player kagaya ni Grayson Allen na maganda ang laro sa Milwaukee Bucks. Si Jusuf Nurkic kasi mga amigo ay medyo prone sa injury at mahina rin sa depensa. So medyo downgrade siya mga amigo para dito kay DeAndre Ayton. Samantalang ang Blazers ay okay naman dahil di mo naman masasabi na talagang playoff contender team sila ngayong darating na season. Samantalang ang napunta naman sa loser mga amigo ay walang iba kundi ang Miami Heat na talagang todo effort para lamang makuha si Damian Lillard. Ayon pa sa agent ni Dame, nagpapasalamat siya sa Miami Heat sa effort na ginawa nito para makuha si Dame. Ayon naman dito kay Jimmy Butler, dapat ay imbestigahan ng NBA ang Milwaukee Bucks dahil lumabag daw ito sa tampering rules. Bagamat hindi lumalabas sa mga balita, pero may source daw sa mga amigo na narinig niya ang naturang balitang ito. Isa pa sa masasabi natin na loser ay itong si Jrue Holiday dahil talagang maganda ang kanyang nilaro dito sa Milwaukee Bucks. At ngayon ay nasa Blazers na siya, isang hindi naman contending team. Pero pwedeng pag-agawan siya mga amigo ng ibang team na gustong makaabot sa NBA playoffs. So napakahirap lang masabi kung sino nga ba talaga ang mananalo ng kampiyonato ngayong darating na season dahil sobrang lalakas ng team mga amigo, lalo na sa West at dito sa East ay mukhang nangunguna na etong Milwaukee Bucks.